Akala ko po noon, guni-guni ko lang ang lahat. Pero nang halos ayaw na nila akong tantanan na maging sa pagtulog, pagligo at pagbabawas ko lagi silang sumusulpot. Aba, iba na po yun. Pati privacy ko gusto na nilang kunin. Una sa lahat, mapagpalang araw po sa inyo, Sir Jupiter, and to all your listeners. Ang masasabi ko lang po talaga ay maswerte pa rin po pala ang mga taong pinagkaitan ng kakayahan na makaramdam at makakita ng mga hindi dapat nakikita o nararamdaman ng normal na tao. Dahil sila, ang mga taong may peace of mind lagi, at ang tanging problema lang ay kung paano bubuhayin ang sarili at pamilya ang kailangang intindihin. Pero paano naman po yung mga taong binigyan ng kakayahang makakita at makaramdam ng kakaiba sa kanyang paligid? Mga taong mayroong sixth sense na tinatawag. Sila lang naman po yung nakararanas ng peace kung saan maingay at maraming taong nakapaligid sa kanila. Dahil kapag naging tahimik na at napag-iisa, ay siya pang hindi magawang matahimik. Sila pa yung laging nabubulabog, lalo na sa oras ng gabi. At minsan, kahit tirik pa ang araw, laging may istorbo sa kanilang pananahimik at pamamahinga. At katulad po nila, isa po ako sa minalas na magkaroon ng third eye. Kung saan mula pagkabata ay naging mahirap na sa akin ang pagtulog ng mahimbing at ang maging mapag-isa lagi. Dahil sa mga nakikita at nadadama ko sa aking paligid. Tawagin niyo lang po pala ako sa pangalang Rain na nagmula sa Quezon City at tubong Negros Occidental. At uumpisahan ko ang aking kwento kung saan naisipan kong sumama kay Mama sa pagbabakasyon sa bahay ni Lola Minda. At dito magsisimula ang aking karanasan tungkol sa mga kababalaghan na bumabalot sa lugar ni Lola Minda sa Cavite. Sir Jupiter, yun na po yata ang pinaka-nakakakilabot na na-experience ko sa tanang buhay ko. 16 pa lang ako noon at kagagraduate ko lang ng high school nang mangyari iyon sa akin. At ngayon pong magte-34 na ako, malinaw pa rin po sa aking alaala ang mga naganap kung saan nakasaksi ako ng isang tila crime scene sa pamamagitan ng pagpaparamdam ng isang uri ng elementong hindi ko mabigyan ng pangalan. Matapos kong graduate sa high school noon bilang pakonsuelo na rin, naisipan ni Mama na dalhin ako sa Cavite, sa kapatid ng lola ko, sa tinitirhan ni Lola Minda. Nang kami lang for 2 weeks. Naiwan ang 2 kong kapatid na lalaki at si Papa sa bahay noon na siyang naiwang titingin sa sari-sari store ni Mama. Parang bonding na rin na kaming 2 lang at para mabisita na rin ni Mama ang mga kamag-anakan ng nanay niya na 7 taon na ring hindi namin nakikita. 3 sakay rin ang naging biyahe namin noon at halos paggabi na kami nang makarating sa tirahan nila Lola Minda, kung saan kailangan pa naming dumaan sa isang malawak na field o bakanting lupain na hindi ko alam kung private property ba yun o mula sa gobyerno na under construction pa that time. Pero ilang minutong paglalakad din ang ginawa namin bago narating ang kina Lola Minda. Halos pumutok na nga ang mga kaugatan ko noon sa mga binti sa sobrang pagod dahil first time kong nakapaglakad ng ganoon kahaba at katagal. Yung may aakyating ka pang mataas na kapatagan at tatawiring tulay na parang hanging bridge kung umuga sa ilang hakbang mo lang. Halos ayaw ko nang tumuloy ng mga panahong yon. Dahil matapos naming tumawid ng tulay, nag-iba na agad ang ihip ng hangin. Biglang bumigat
at naging maalinsangan kahit malamig ang panahon at simoy ng hangin. Basta na lang akong pinagpawisan ng malamig noon. Naroon ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa, na parang may nakasama kami ni Mama sa pagtawid ng tulay. Nagreklamo ako kay Mama noon na biglang sumama ang pakiramdam ko sa hindi malamang dahilan. Pero para sa kanya baka raw napagod lang ako dahil sa haba ng naging biyahe namin. Hindi na lang ako kumibo pa dahil kahit anong gawin ko ay hindi rin naman siya maniniwala. Kahit na alam kong si Mama ay dinadaya lang din ng kanyang pandama. Dahil napansin kong kahit siya ay pinagpapawisan na rin kahit malamig ang dumadap yung hangin sa amin. Nasa lahi na kasi namin, Sir Jupiter, ang pagkakaroon ng third eye. Lalo na ang tiyahin ko na mukhang ako pa yata ang nakamana ng kakaibang kakayahan niya. Nang makarating kami sa maliit na bahay ni Lola Minda, sa bungad pa lang ng kanilang bakuran na napapalibutan ng nunglangka, hindi na napigilan pa ang pagsitayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Halos mga ligkig ako sa kakaibang ginaw na bumalot sa katawan ko that time. At kung yung iba ay basta na lang kakabog ng husto ang kanilang puso sa pagtibok, sa kondisyon ko naman ay masasabi kong kakaiba. Dahil halos tumigil sa pagtibok ang puso ko nang mapasulyap ako sa munting bahay ni Lola Minda. Lalo na't kulay dilaw pa ang gamit nilang bumbilya noon sa loob ng kanilang tahanan. Naroroon ang hindi may paliwanag bagamat eerie na pakiramdam. Sobrang tahimik at kahit maaliwalas ay parang ang sikip-sikip sa pandama. Agad akong pinapasok ni Lola Minda noon nang mapansin nila ni Mama ang pamumutla ko. Halos manghina ako at mawalan ng lakas ang mga tuhod ko sa paghakbang ng mga panahong yun, na halos akayin na lang ako ni Mama papasok ng bahay. Agad din akong pinainom noon ni Lola Minda ng tubig na siyang ikinahimasmasan ko naman kahit papaano. Nang ilibot ko ang paningin sa loob ng bahay ni Lola Minda, doon ko napansin ang bunso niyang anak na tahimik lamang na nakaupo sa nagsisilbi nitong walker na gawa sa uway o yantok. Hindi pa naman kasi ganoon katanda si Lola Minda at nasa 40 pa lang siya noon, kaya nagkaroon pa siya ng pangatlong anak na siyang naging bunso nila, si Baby Juris. 1 taong gulang pa lang. At ang kakaibang napansin ko noon sa bata ay ang kanyang anino, Sir Jupiter. Doble ang naging anino ni Baby Juris na halos ikatalon ko pa nung una kong makita. Pero nang sandaling yon parang nanigas ang katawan ko at hindi makagalaw. Ilang segundo rin akong napatitig sa batang nanatiling tahimik lang na nakatingin din sa akin. 1 mapusyaw at itim na anino ang mayroon si Baby Juris na napansin ko. At nang mapansin din nila Mama ang pagtitig ko sa bata, doon nilapitan ni Mama si Baby Juris at walang pasabing kinuha sa walker nito at kinarga. Na siyang ikinapalahaw naman ito ng iyak na hindi namin inaasahan. At ang aninong nakita ko ay kusaring naglaho na parabang humiwalay sa katawan ng bata nang damputin ito ni Mama. Doon pa lang, Sir Jupiter, alam ko na agad na may kakaiba sa bahay nila Lola Minda. O kaya'y sa mismong lugar nila. Nilawayan ni Mama si Baby Juris sa tiyan at baka raw mausog dahil panay pa rin ang iyak nito. Pero sabi naman ni Lola Minda ay normal na raw yun dahil marunong nang kumilala ang bata. At hindi lang din daw yun ang mga panahong madalas ang pagiging iyakin nito. Pero para sa akin nun, alam kong hindi yun normal. Mula nang mapansin ko ang kakaibang anino na parang dumidikit lang kay Baby Juris at hindi ko na rin yun nakita pa nang halos patulog na kami. Ako, bago matapos kumain, nanatiling tahimik sa isang sulok.
At dahil hindi rin palakibo ang panganay na babae ni Lola Minda na halos kaedaran ko lang noon, pareho kaming tahimik at may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Naisipan ko lang noon na abalahin ang sarili ko sa paglalaro ng games sa Sony Ericsson kong cellphone na di keypad. Wala namang nagawa si Mama dahil alam niyang may pagka-introvert na rin naman ako mula pa man nung nagsimula akong tumungtong ng high school. At habang naglalaro ako sa aking cellphone, sa gilid ng mga mata ko, may napansin akong paggalaw na parang dumadaang kulay abo na usok lang. Parang umiikot ito sa palibot ng bahay. Sa sala nila Lola Minda hanggang sa pumasok yun sa isa sa dalawa nilang kwarto na kailangan pang akyatin ng 3 baitang na hagdan na gawa lamang sa kawayan. Kitang-kita ko ang pagpasok ng usok o anino sa nakaawang na pinturoon na gawa lamang sa plywood. Napaisip agad ako kung ano yun o kung guni-guni ko lang ba yun ulit. Ang pagkakayari kasi ng bahay nila Lola Minda ay tipikal na pangprobinsya na gawa sa kahoy. Kalahating yero at nipa ang bubungan at ang mga dingding ay gawa sa plywood o sa wali. Gaya sa sahig ng mga kwarto nila roon na gawa sa kawayan. At gawa naman sa simento na finishing ang sala at kusina nila. Hindi lang yun, dahil ang nagsisilbi kasi nilang palikuran ay nasa labas pa ng bahay malapit sa kusina nila. At sa parting yun, sobrang dilim na. Nabubuksan lang ang ilawan sa palikuran kung gagamit ka na nito. Kaya nung time na gagamit sana ako ay halos umurong ang panubigan ko. Pinilit lang ako ni Mama at pinasama sa panganay ni Lola Minda na si Chelsea. Pero tumanggi ako at nagpigil na lang noon. Hindi ko kasi maintindihan ng mga oras na yon na parang may pumipigil din sa akin na tumuloy sa palikuran. Kahit na may nag-uudyok sa isipan ko na kailangan ko raw alamin ang isang bagay na hindi ko naman maipaliwanag kung ano o tungkol saan. Hanggang sa huli ay pinagamit na lang ako ni Lola Minda ng arinola. Mabuti na lang at bawat kwarto roon ay may mga arinola at hindi na kailangan pang lumabas ng bahay. Sinabihan pa akong maarte noon ni Mama pero inirapan ko lang siya. Hindi naman kasi mukhang magnanay ang turingan namin minsan, kundi magkaibigan na nagagawa ring mag-asaran, mag-away at lambingan. Noon nga napagkamalan pa akong kapatid lang ni Mama kaysa anak dahil lumaki ako sa pangangalaga nila Lola na kapatid ni Lola Minda. At sa puder lang ni Mama ako tumira nang mag-aral na ako ng grade 6 hanggang tumungtong ng high school at makapagtapos. Isa sa mga bagay na ipinagpapasalamat ko rin. Dahil nang naroon pa ako kila Lola, halos hindi matahimik ang diwa ko sa bahay nila dahil sa mga kakaibang nararamdaman at nakikita ko na mukhang mauulit na naman dahil sa pananatili namin sa bahay ni Lola Minda. Sir Jupiter, normal lang po ba ang ganoon kapag probinsya, ang laging mayroong kababalaghan sa bawat tahanan? Matagal na rin akong naging tagapakinig ng inyong channel mula sa kwentong multuhan at kwentong aswangan. At noon pa man, gusto ko na ring maibahagi ang karanasan ko. Kaya itong karanasan sa pagbakasyon sa bahay ni Lola Minda ang naisipan kong ibahagi. Dahil para sa akin, ito ang mas pinatinding version ng takot at kabang naramdaman ko sa tanang buhay ko. Sa unang gabi namin ni Mama sa bahay nila Lola Minda, hindi na ako makatulog na parang namamahay. Masasabi ko pa nga noon na maswerte si Mama dahil tanging pandama niya lang ang bukas at hindi ang pangatlong mata. Dahil sa malamang kong pati siya ay nakikita rin ang nakikita ko, baka doon pa lang sa tulay na tiniwid namin ay bantulot na siya at nagaya ng umuwi na lang kami kaysa ang tumuloy. Si Mama pa naman yung tipong matarantahin
o mabilis magpanik sa tuwing may hindi inaasahang pangyayari. At kapag nangyari yun, hindi na rin namin mapipigilan pang mag-alala. Ang mama ko kasi ay kusa na lang naninigas ang kalamnan o napaparalyze dahil sa panic attack na iniwasan din naming mangyari. Kaya mula ng pagtungtong namin sa bahay ni Lola Minda, nanatili akong tahimik at hindi nagsasalita tungkol sa mga nakikita at nararamdaman ko. Ngayon ay mahimbing na natutulog si Mama na pinagitnaan namin ni Chelsea. Dahil maliit lang at masikip ang bahay nila Lola Minda, kaya sa kwarto ni Chelsea kami pinatulog na nasasapinan lamang ng banig. At gaya sa ibang probinsya ay nagkulambo rin kami. Pero ako ay biling baliktad lang sa higaan. Iniiwasang mapatingin sa kahit saang sulok ng kwarto sa pag-iwas na baka may iba na naman akong makita o mapansin. Kaya nanatili akong nakapikit kahit hindi makatulog. Gaya kanina, naroon pa rin ang kakaibang lamig na nasa paligid namin, na kahit nakatalukbong na ako ng makapal na kumot ay nanunuot pa rin sa kalamnan ko ang ginaw. Kinalaunan, nakatulog din ako bandang 2:00 na ng madaling araw. Nagising ako noon bandang 8:00 na rin ng umaga. Ipinagtaka pa nga ni Mama kung bakit na late na akong magising gayong maaga pa ako laging nagigising sa amin, lalo na kapag oras ng pasukan. 4:00 pa lang ng madaling araw pero sa kauna-unahang pagkakataon ay na-late ako. Pero hindi ko naman inamin na dahil yun sa pagpupuyat ko sa wala. Habang nag-aalmusal ako, sinabayan ako ni Chelsea dahil late na rin pala siyang nagising at late na rin daw siya kung kumain. Pero nang makapag-usap kami ng masinsinan, halos hindi ako makagalaw sa kanyang ginamin. Hindi ka rin ba makatulog kagabi, Ren? Napansin ko kasing hindi ka mapakali kagabi. May nararamdaman ka bang kakaiba o may nakikita ka? Doon pa lang, Sir Jupiter, masasabi ko nang hindi lang pala guni-guni ang mga nararamdaman ko. At hindi lang din ako namamalikmata sa mga napapansin ko. Dahil hindi lang pala ako o si Mama ang may kakayahang makaramdam ng kakaiba sa aming paligid, na mukhang nasa lahi na nga namin o dahil sa ganun lang talaga ang instinct ng isang tao. Matapos kong maligo noon sa poso sa gilid ng bahay nila Lola Minda, nagbihis na kaagad ako sa loob ng palikuran nila dahil hindi ko matiis ang kakaibang ginaw na lumukob sa katawan ko kahit tirik na ang araw noon. Mga 10:00 ng umaga, niyaya naman ako nila Chelsea kasama ang kapatid niyang lalaki na 10 taong gulang lang na pangalawa sa kanila. At ng isa nilang pinsan na babae na nasa 13 anyos naman. Inutusan sila ni Lola Minda na bumili sa kabilang purok dahil naubusan daw ang sari-sari store na malapit sa kanila nang kailangan nila sa lulutuin para sa tanghalian. Pero nang mapunta kami sa likurang bahagi ng bahay nila Lola Minda kung saan may matarik na bangin at sa baba niyon ay may mahabang ilog na nagmistulan na ring kanal dahil sa dami ng basurang lumulutang. Hindi ko mawari noon, Sir Jupiter, kung dahil lang ba sa kulang ako sa tulog noon o talagang lumakas lang ang pandama ko o sixth sense. Dahil halos mapako ako sa aking kinatatayuan ng mga oras na yon bago pa man maisipang tumawid ng tulay nila Chelsea. Kung saan, kailangan pa raw naming umakyat ng bangin at dumaan sa malawak na taniman ng pinya bago marating ang nasabing tindahan. Para akong nalulula na akala mo'y naroon na ako sa tuktok ng bangin mismo nakatayo. May isang pangitain akong nakita na sobrang labo. Isang lalaki at isang babaeng nakabistida ng kulay dilaw na parang nagtatalo mula sa taas ng bangin hanggang sa lumabo bigla at parang bula na naglaho ang nakikita ko sa aking isipan.
Nang mga panahong yon ay halos sigawan na raw nila ako nang tawagin nila Chelsea ang palayaw ko. Sa yugyug lang nito tuluyang napukaw ang diwa ko at bumalik sa kasalukuyan. Pero ilang segundo rin akong nanatiling tulala noon. Ren, ayos ka lang ba? Nung nangyayari sa'yo, bakit parang hindi mo kami naririnig? May problema ba? Yun ang tanong niya sa akin at nagpaliwanag naman ako at nagdahilan sa kanya. Wala naman, Che. Nahilo lang siguro ako dahil sa hindi ako nakatulog ng mabuti kagabi. Ganun kasing epekto sa akin kapag naligo akong puyat. Natawa na lang ako noon ng pilit para lang hindi sila mag-alala at hindi nila mapansin na may kakaiba na palang nangyayari sa kalooban ko. Pinilit ko pa rin ang sarili ko noon na maging normal at sa huli ay sumama pa rin ako sa kanila. Habang patawid kami ng tulay na gawa lang sa pinagdikit-dikit na kawayan at bilog na kahoy, pakiramdam ko, hirap akong ihakbang ang mga paa ko noon. Di na lamang ako tumitingin pa sa ilalim ng ilog para hindi malula dahil may kataasan din yon. At sa ilalim ay ang nangingitim na tubig ang sasalubong sa iyo kung sakaling mahuhulog ka. Kung saan paakyat na kami ng bangin na tanging gawa lamang sa lubid ang hahawakan namin. At ang baitang ay gawa lang din sa lupang inukitan bilang hagdanan na may parte pang nauka o dahil mula siguro sa nagdaang pag-ulan. Kaya ang ilan sa baitang ay hindi na nagpantay pa na kung hindi ka hawak sa lubid ay tiyak, diretso sa kanal ang bagsak mo. Nang sandaling yun, nagawa pang mag-asaran at tawanan ng mga kasama ko habang ako'y nagpapahuli dahil halos di ko na talaga magawa pang humakbang sa bigat ng pakiramdam ko. Naani mo may nakadagan sa mga balikat ko at nakagapos na bakal sa mga binti ko. Kaya napapalayo na ako sa kanila Chelsea noon. Sila nasa tuktok na habang ako naman hindi pa nangangalahati ang pag-akyat. Halos hatakin na ako noon ni Chelsea para lang mapabilis ang pag-akyat namin. Baka raw hindi lang ako sanay dahil tanging bahay at school lang ang routine ko sa lungsod. Hindi ko lang yun tinanggi pa dahil hindi naman nila maiintindihan kung ano talaga ang nararamdaman ko that time. Halos hingalin pa ako noon nang makarating ako sa taas. Halos yumakap din ako sa punong kahoy noon, Sir Jupiter. Dahil pakiramdam ko para akong nagmula sa pagkalunod sa malalim na parte ng dagat na bago lang nakaahon. At ang tingin ko sa punong kahoy noon ay kapiraso ng pag-asa na maliligtas ako mula sa pagkakalubog. Pinagtawanan pa nga ako ng kapatid at pinsan ni Chelsea nang halos ayaw kong umalis sa pagkakahawak sa puno ng kahoy. Pero mukhang iba ang naging reaksyon ni Chelsea noon. Mukhang may napapansin na rin siya at nanatiling seryoso ang mukha niya na nagawa pang sawayin ang dalawa. Nang makarating kami sa tindahan ng isang matandang tindera doon bago pa kami umalis para umuwi, huminto ako at hindi kaagad nakapaglakad. May sinabi ang matandang babae na nagpatindig ng mga balahibo ko sa batok at mga braso. Mag-iingat ka, iha. Minsan, mas nakasasama sa atin ang maraming nalalaman at nakikita kaysa mas nakabubuti. Huwag mong hayaang manaig ang mga itim kaysa kabutihan ng iyong puso. Nakikita kong mabait ka at masunurin kang bata. Hindi mo na kailangang alamin pa ang mga bagay na hindi mo na dapat kailangan pang malaman. Minsan, ang isang lihim ay makabubuti pang manatili na lang isang lihim. Yan ang mga sinabi ng matanda. Halos mapako ako ulit sa kinatatayuan ko noon. Malayo na rin ang agwat ko sa kanila Chelsea na nauuna nang maglakad. Pakiramdam ko gumaan ang ulo ko at para akong lumulutang sa alapaap dahil sa iniwang babala ng matanda. Na mabilis na nagsara nang nagsisilbing takip sa bintana ng tindahan ito matapos yung
sabihin. Hindi na ako muli pang lumingon at sumunod na rin ang tahimik sa 3 kong nauunang mga kasama. Ginigitawan ako noon ng malamig na pawis sa noo at lieg at pakiramdam ko naman ay susuko na ang mga tuhod ko at anumang oras, matutumba ako. Buti na lang at naagapan akong hawakan at alalayan ni Chelsea na bumalik nang mapansing hindi na pala ako nakakasunod sa kanila. Hindi nito narinig ang sinabi ng matandang tindera pero alam nitong may sinabi sa akin ang matanda. Kaya nagtanong ito kung ano ba raw ang pinag-usapan namin. Sinabi ko na lang na bagong mukha lang ako sa lugar na yon at napansin ni Lola na hindi ako taga roon. Kaya nagtanong ito kung kaano-ano ko sila Chelsea. At nang mapansin itong ayaw ko nang magsalita pa, hindi na rin ito nagtanong pa. Habang pabalik kami, pasikip ng pasikip ang nararamdaman ko na parang pinipiga ang baga ko sa tuwing hihinga ako. Para na rin akong lumulutang noon habang naglalakad. Nanatili namang nakahawak sa isa kong braso si Chelsea habang tahimik namang nauuna ang 2 bata na nagbubulungan bit-bit ang aming pinamili. Nang dumaan kami sa malawak na pinyahan, may iilang mga puno roon na siyang nagbibigay ng silong sa dinadaanan naming maliit na pathway pababa ng bangin. Pero pakiramdam ko noon at sa paningin ko, sadyang nagdidilim na talaga ang paningin ko ng mga oras na yon. Pero sa paningin ko noon, Sir Jupiter, kahit tirik na tirik naman ang araw at maliwanag ang paligid, biglang nag-umpisang dumilim na animoy may bagyong darating o bubuhos na lang basta ang malakas na ulan, anumang sandali. Ang dilim nang nakikita ng mga mata ko, pero sa tuwing mapapasulyap ako sa 2 nauuna sa amin, sinusundan naman sila ng sikat ng araw na siyang nakasisilaw pa nga sa paningin. Subalit, sa tuwing ililibot ko ang aking mga mata sa paligid, biglang kumukulimlim. Hindi ko maunawaan kung ano ang nangyayari. Pero tuloy lang kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami ulit sa bahagi ng bangin kung saan kami dapat bumaba. At doon, parang napako ako ulit sa kinatatayuan ko. Hindi makagalaw. Doon ko na naman naramdaman na parang nalulula ako sa taas ng bangin kahit nasa 15 feet to 18 feet lamang iyon. At pakiramdam ko pa ay wala akong hinahakbangan pababa ng pilitin akong akayin ni Chelsea noon. Naroon ang pakiramdam lagi na anumang sandali ay bubulusok na lang ako pababa kung hindi ako kakapit sa lubid. Samantalang ang 2 bata na nauuna sa amin ay parang sobrang dali lang sa kanila ang pagbaba at hindi na sila humahawak pa sa lubid sa pagbaba. Halos mangiyak-ngiyak na ako noon, Sir Jupiter. Parang ayaw ko talagang tumuloy sa pagbaba. Nang mapatingin ako sa dulo ng tulay, may mga tao na ring tumatambay doon na parang pinagtatawanan nila ako. Dahil isa akong duwag at takot sa matataas. Kahit na nung bata pa lang ako ay sanay na akong umakyat ng matataas na puno at umakyat ng matatarik na bundok sa probinsya namin. Ngunit ng mga panahong yon parang bumalik ang lahat. Yung panahon kung saan muntik na ring manganib ang buhay ko matapos akong itulak ng isang kalaro ko noon mula sa bangin na ikinahulog ko sa ilog na muntik ko nang ikalunod. Pero ang ilog na nakikita ko ng sandaling yun ay parang malalim na hukay na kailanman hindi na ako makakaahon pa kung sakaling mahuhulog ako. Buti na lang bago pa ako makabitaw sa hawak kong lubid narinig ko ang pagsigaw at tawag ni Mama sa pangalan ko. Parang yun ang naging lakas ko, Sir Jupiter. Hindi ko nilang namamalaya na nakababa na rin ako at nakatawid ng tulay. Agad akong niyakap ni Mama noon at pinatahan nang magsimula akong humikbi. Mabilis din akong inilayo sa bangin at sa ilog. Hindi man alam ni Mama kung anong nangyayari sa akin at kung ano ang dahilan ng ikinaganoon ko, pinili niyang manahimik at wag nang magtanong pa, na ipinagpapasalamat ko naman that time.
Hindi alam ni Mama yung naging karanasan ko nung bata pa ako dahil wala siya sa tabi ko noon at ayaw na ring ipaalam ni Lola ang nangyari sa akin nung mangyari ang insidente ng pagkahulog ko. Pero alam ko sa sarili kong hindi ako takot sa matataas o wala akong phobia sa mataas. Nagkataon lang talaga na may iba akong nararamdaman sa tuwing naroon ako malapit sa bangin. Para kasi itong magnet na gusto akong hilahin at ilabas ang takot ko sa dibdib. Nilagnat ako noon kinahapunan nang hindi namin inaasahan ni Mama. Dapat daw lagi akong nagdadala ng luya kahit saan ako magpunta at baka raw nabati ako nang hindi ko napapansin. Kung alam lang nila yung naranasan ko doon sa bangin, masasabi ng kahit sino na hindi lang yun basta bati lang, na may mas mabigat pang rason kung bakit ako nagkaganon. Nanatili na lang din ako sa loob ng bahay nila Lola Minda at hindi na muna lumabas pa ng bahay. Si Baby Juris ang nagsilbing libangan ko noon dahil kahit hindi ito malapit sa taong ngayon pa lang nito nakita, nagagawa rin naman itong tumawa sa tuwing patatawanin namin ni Mama. Hindi ko na rin nakita pa ang maitim na anino na sumusunod sa bata. Pero pagtapak ng 5:30 ng hapon, doon ulit nag-umpisang magkatantrum si Baby Juris. Mas lumala ang pagiging iyakin nito. Ang rason naman na nakikita ni Lola Minda baka raw tinutubuan lang ulit ng ngipin. Pero hindi naman ito nakaranas lang natin at ayaw rin itong may nginangata katulad ng mga batang nagpapatubo ng ipin. Iiyak lang ito at titingin sa itaas ng kisame nila Lola Minda na sa tuwing susundan ko ng tingin ay wala naman akong napapansin. O kaya minsan, magugulat na lang kami na matapos nitong umiyak ay tatahimik ito ulit at magsisimulang tatawa ng mag-isa. Nakala mo'y may kalaro ito kahit wala naman. Dahil madalas itong iwan ni Lola Minda sa walker nito habang nagtatahi naman si Lola na isa sa kanyang pinagkakakitaan. Habang ang asawa nito ay nasa malayo nagtatrabaho at tuwing Sabado lang umuwi. Parang baliwala lang kay Lola ang ganong senaryo sa bunso nito. Pero walang makapagsabi kung may problema ba talaga kay Baby Juris. Ang pagkakaiba lang naming dalawa, ako ay malaya kung masasabi sa kanila kung ano ang nararamdaman at nakikita ko. Hindi katulad ng bata na hindi pa makapagsalita ng tuwid, pero sa tuwing malapit ako kay Baby Juris, naroon lagi ang pakiramdam na may kasama kami o may nakatingin sa amin na hindi lang kami ang naroroon. Lumipas ulit ang isang gabi nang wala na akong iba pang nararamdaman. Kinabukasan nagpaalam ako kay Mama na kung pwede na ba akong lumabas dahil ayos na rin naman ng pakiramdam ko. Hinayaan niya naman ako noon at nang mga oras na yun ay wala ang mga anak ni Lola Minda, maliban kay Baby Juris na natutulog pa rin sa duyan nito. Sa gilid ng bahay ni Lola Minda ay may mataas na parte ng lupa kung nasaan ang bintana ng kwarto kung saan kami natutulog ni Mama. Doon ako umakyat at tumayo para lumanghap ng sariwang hangin. Inilibot ko ang paningin sa paligid ng bakuran. May mga bahay roon na gaya sa bahay ni Lola Minda ang pagkakayari na may ilang metro lamang ang pagitan sa kanila. Pero mula sa likurang bahagi ng bahay nila Lola Minda na natatanaw ko, hindi ko pa rin maiwasang tumingin sa itaas na bahagi ng bangin, sa may mga puno at pinyahan. Hindi ko alam kung namamalikmata ako noon pero nang mapadako ang tingin ko sa itaas ng bangin, kung nasaan ang pinakamalaking puno ng narang naroon, halos manigas ang katawan ko noon sa Jupiter. May nakita akong nakatayo sa gilid ng malaking katawan ng puno. Para siyang isang lalaki na nakaitim. May maiksing buhok. Pero ang mas kapansin-pansin ay yung anyo o mukha nito na parang nag-fade. In short, parang wala siyang mukha. Walang mga mata, kilay, ilong at bibig. Yung mukha niya ay parang mula sa larawan na kumupas matapos mabaha.
Yun ang nakikita ko. Pero bigla akong nakarinig ng sigaw na muntikan ko na ring ikatisod noon at ikagulong pababa ng mataas na parte ng lupa. At nalaman kong si Mama pala yun. Tinatawag ako mula sa loob ng bahay. At nang muli akong mapatingin sa may puno, biglang nawala ang imahe na nakita ko. Pagdating ko naman sa loob ng bahay, halos manlamig na naman ako sa inamin ni Mama na nung una ay inakala kong nagbibiro lang siya. Halos magreklamo ako sa kanya noon. Bakit ma? May kailangan ba kayo? Ang lakas po ng sigaw niyo sa akin. Muntik na nga po akong mahulog doon sa parting mataas eh. Pero ang naging sagot niya, anong pinagsasasabi mo, Ren? Anong sumigaw? Hindi naman kita tinawag ah. Total narito ka na rin naman. Ikaw na munang bahala kay Baby Juris. Tutulungan ko si Lola mo na maghanda para sa birthday ni Junjun. Umalis kanina si Chelsea para bumili ng ingredients sa lulutuin ni nanay niya kaya di mo na inabutan pa. Mas maganda kung kargahin mo muna si Juris at ipasyal sa labas. Kaya mo naman magbuhat, di ba? Halos hindi na naman ako makagalaw ng sandaling yun, Sir Jupiter. Naging malaking katanungan at palaisipan sa akin kung sino ang narinig kong sumigaw na halos mag-echo pa nga sa loob ng tenga ko. Wala naman akong nagawa kundi dalhin si Baby Juris sa labas ng bahay. Napansin kong behave naman ang bata habang kinakarga ko. Nang naroon na kami, naisipan kong umupo sa silong ng punong langka. Mayroong pahabang upuan doon. Nilaro ko si Baby Juris habang tinuturuan itong maglakad sa mahabang upuan. Pero maya-maya lang, may napansin naman ako sa isang bahay sa di kalayuan. May lalaki kasi roong nakatayo na parang nakasilip sa bintana ng kapitbahay nila Lola Minda. Nakayuko lang ito habang ang dalawang kamay ay nakahawak sa pasimano ng bintana. Nakatalikod sa direksyon ko kaya yung medyo kulot na buhok nitong maiksi lang ang nakikita ko. Hindi ko agad naisip noon na pamilyar yun at may pagkakahalintulad sa nakita kong imahe ng lalaki sa puno ng nara na nasa itaas ng bangin. Dahil ang suot naman ito ay puting t-shirt at itim na pantalon. Ang isa lang sa ipinagtataka ko ay ang mga paa nitong parang hindi dumadapat sa lupa. Para pa nga itong walang paa at dahil nasa silong ito ng isang puno kaya hindi ko gaanong makita. Pero alam kong hindi ako dinadaya ng paningin ko. Para talagang lumulutang yung lalaki. Bago pa ako makapag-isip kung lalapitan ko ba yun o hindi, naramdaman ko na lang ang paglilikot ni Baby Juris. At maya-maya lang, umiyak na rin ito. Halos mataranta naman ako dahil hindi ako marunong noon magpatahan ng bata. Dali-dali ko na lang itong dinala sa loob ng bahay pero pagdating ko wala namang katao-tao sa loob. Wala sila Mama at Lola Minda sa kusina, sa sala, sa dalawang kwarto o sa palikuran. Pero naroon ang mga sangkap sa lulutuin sana nilang pansit at suman. Habang panay pa rin ang iyak ni Baby Juris habang karga ko, patakbo ako ulit na lumabas at nilibot ang bahay. Pero di ko pa rin makita sila Mama. Tinawag ko na rin sila at halos pasigaw na ang ginawa kong pagtawag subalit wala pa rin may sumasagot. Kinabahan na ako ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun. Bakit ang dami ko nang nararanasang kakaiba sa pangalawang araw pa lamang namin ni Mama doon? Hanggang sa makarating ako sa kapitbahay nila na kamag-anak din ng asawa ni Lola Minda. Tinanong ko yung tiyahin nila Chelsea kung naparaan ba roon sila Mama, pero nagsabi itong hindi naman daw at balak pa nga raw nitong pumunta sa bahay nila Lola Minda para tumulong sa pagluluto. Nang maisipan ko ang tulay sa bangin, na baka sinalubong lang nila Mama si Chelsea nang bumili ito. Pero nalaman kong sa bayan nagtungo si Chelsea at dumaan ito sa bakanting lupain na dinaanan namin ni Mama nung unang punta namin doon. Kaya saan na sila Mama nagpunta noon? At bakit iniwan nilang bukas ang bahay at walang bantay sa niluluto nila? Hanggang sa naisipan ko na lang ulit bumalik nang tumigil na rin sa pagyak si Baby Juris. At doon,
Halos himatayin na ako, Sir Jupiter. Si Mama, nakita kong nanggaling sa kwarto na tinutulugan namin na parabang bagong bihis siya. Tapos si Lola Minda naman andun lang naman pala sa kusina. Pero sa sobrang liit ng kusina nila, paanong hindi ko siya agad napansin kanina? Saan sila nanggaling? Kaya yun agad ang naging katanungan ko sa dalawa na ipinagtataka naman ni Mama. Pinagsasasabi mo rin. Hindi naman ako umalis Hindi naman kami lumabas ng lola mo. Nagpunta lang ako ng kwarto para magbihis dahil nabuhusan ng sabaw ang suot kong damit. Saka saan ka ba galing at pawis na pawis ka't mukhang namumutla pa? Ibaba mo nga muna si Juris, buti hindi yan umiyak sa pagkakaaligaga mo. Nagtaka rin ako sa sinabi niya at akala ko noon nagbibiro lang siya. Kaya halos magtaas na rin ako ng boses noon. Paano? Ma, halos mamaos na kaya ako kakatawag sa inyo kasi panayang iyak ni Juris kanina. Tapos, wala namang sumasagot. Nilibot ko na rin yung buong bahay mula loob at labas pero wala naman kayo ni Lola. Pumunta pa nga ako kay Tia Sally para magtanong kung nandun kayo. Tapos pagbalik ko, narito lang pala kayo. Paano nangyari yun? Halos mangiyak-ngiyak ako nang kausapin ko si Mama at nang magpaliwanag ako. Pero pareho silang hindi naniniwala ni Lola sa mga sinabi ko na baka raw ay napaparanoid lang ako dala ng pagkakaroon ko ng lagdat kahapon. Pakiramdam ko noon, Sir Jupiter, pinagkakaisahan ako ng lahat. Siguro nga nabati talaga ako sa lugar na yon at nagawa akong paglaruan ng kung anumang uri ng nilalang. Hanggang sa maalala ko ang sinabi ng matandang tindera noon, dapat bang baliwalain ko na lang at hindi pansinin ng mga nakikita at nararamdaman ko? Paano ko naman yun magagawa kung naroon lagi ang pakiramdam na parang hindi ako makawala? Mahirap baliwalain ang mga bagay-bagay na basta na lang susulpot sa harapan mo, lalo na't ang mismong pamamahinga mo na ang naaabala nila. Nang dumating si Chelsea, parang gusto kong maglabas ng hinaing sa kanya at inisip ko na siguro maiintindihan niya naman ako dahil halos magkaedad lang naman kami. Marami akong gustong itanong sa kanya na kung katulad ko ay ganun din ba siya na maraming nararamdaman at nararanasang kakaiba sa paninirahan nila roon. Pero nagdalawang isip ako nang mapansin kong nanatili itong tahimik at hindi ako pinapansin. Nag-celebrate kami ng gabing yon sa kaarawan ni Junjun nang wala ang tatay nito dahil bukas pa raw darating. Araw ng Sabado at pahinga nito. Mula noon hindi na ako kumibo pa at kahit si Mama ay hindi ko na rin kinakausap. Isang tanong at isang sagot na lang ako lagi. Hanggang sa oras na ng pagtulog namin, ganun pa rin ang pwesto namin nila Mama. Nasa bawat gilid kami ni Chelsea at siya ang nasa gitna. Akala ko nun matitigil na ang pagpaparamdam dahil gaya ng nagdaang gabi wala nang may nagparamdam sa akin. Pero hindi ko inaasahang pati pala sa panaginip ko ay iistorbohin nila ako. Malinaw ko pang naaalala ang naging laman ng panaginip ko ng mga panahong yun. Sa panaginip ko, may dalawang parang magkasintahan ang naghahabulan sa isang kaparangan. Hanggang sa pareho silang mapahinto sa tabi ng bangin at sa baba niyon ay may ilog na napakalalim at may malinaw at malinis na tubig na rumaragasa. At sa kabilang parte ng ilog isang nayon na maraming mga puno at matataas na damo. Walang tulay o daanan doon pababa at patawid ng ilog. Pero isa lang ang kapansin-pansin na tila pamilyar sa lugar na yon. Ang layout ng kinaroroonan ng bangin at ilog, parehong-pareho sa bangin na nasa likurang bahagi ng bahay nila Lola Minda. Naroon pa rin ang puno ng nara pero sa panaginip ko ay maliit pa ito na kasing laki lamang ng katawan ng isang tao. Hindi katulad sa kasalukuyan na hindi na kaya pang yakapin ang tatlong katao. Kung ang ilog sa panaginip ko ay may malinis at malinaw na tubig, ang kasalukuyan naman ay naging parang kanal na ng mga basura ngayon. At ang kakahuyan naman noon ay naging kabahayan na
Ngayon, doon ko naisip na parang napunta ako sa sinaunang panahon kung saan parang pelikulang nagre-replay sa panaginip ko ang tagpong nangyayari sa mukhang magkasintahan na siyang una pa rin nagpakita sa isipan ko o pangitain ng unang beses ko palang mapasulyap noon sa itaas ng bangin. Nagpatuloy ang panaginip ko noon, Sir Jupiter, kung saan sa kabilang dako ng ilog na may kakahuyan, may isang bulto o imahe ng lalaking nakaitim ang nakatayo roon para bang nakatanaw lang sa dalawang magkasintahan sa itaas ng bangin. Naging parang larawan yun sa panaginip ko at bigla na lang parang CD tape na nakasalang sa CD player na nag-backward ng mabilis ang mga tagpo o eksena ng dalawang magkasintahan at ng lalaking nakaitim. Matapos yun, biglang bumigat ang paghinga ko at pinilit ko ang sariling magising dahil may pakiramdam ako na para akong hinihigop ng isang malakas na puwersa. Nakala mo ba'y lulusot ako sa isang portal kung hindi ko magawang magising? Hindi ko nun namalayan na niyuyugyug na pala ako ni Mama at sinasampal dahil daw sa lakas ng pag-ungol ko na kahit ano raw gawin niyang panggigising sa akin ay ayaw ko pa rin daw magising. Kinurot-kurot na rin daw niya ako noon pero lumipas pa ang halos 5 minuto bago raw ako magising ng tuluyan. Hinihingal ako noon nang makabangon ako na parang galing sa pag-ahon sa tubig. Nang sinuri ko ang paligid, nalaman kong nagising rin pala sila Lola Minda at Chelsea. Karga-karga pa nga ni Lola si Baby Juris. Lahat sila may pagtatanong sa mga mata at mukhang nag-aalala rin para sa akin. Nakaramdam naman ako ng hiya noon. Kasalanan ko patuloy kung bakit naistorbo ang tulog nila. Sinabi ko namang binabangungot lang ako. Pinaalalahanan naman ako ni Lola Minda na magdasal. Baka raw kasi hindi ako nagdadasal tuwing matutulog. Na tinanguan ko na lang. Binalaan naman ako ni Mama matapos kong uminom ng tubig na palipasin ko muna ang ilang minuto bago ulit matulog. Nang mapansin ko ang oras sa katabi kong cellphone, nalaman kong 3:05 pa lang ng madaling araw. Saktong Devil's Hour. Matapos kong magdasal, natulog na kami ulit. Talagang binantayan ako ni Mama ng mga panahong yun. Kinabukasan parang bumalik sa normal ang lahat. Wala na akong iba pang maramdaman o nakikitang kakaiba at kahina-hinala sa paligid ko ng buong maghapon. Tinulungan ko na lang si Mama noon na maglaba sa may poso at nang sumapit ang dapit hapon, habang tumatambay kami nila Chelsea sa labas ng kanilang bahay sa may puno ng langka, may napadaang may edad ng lalaki at papunta ito sa kabilang bakod ng kapitbahay nila Lola Minda. Nang mapansin ni Chelsea ang pagsunod ko rito ng tanaw, doon ito nag-umpisang magkwento tungkol sa matanda. Hindi naman daw taga roon ang matanda. Madalas lang daw itong pumupunta roon lalo na tuwing sasapit ang Sabado ng 17 ng buwang yon. Lagi pa nga raw itong may dalang bulaklak ng gumamela. Saglit na tatambay sa tabi ng bangin at magtatapon ng bulaklak sa ilog na parabang may ginugunitang alaala ng nakaraan. At para daw maniwala ako, naisipan pa ni Chelsea na isama akong pagmasdan namin ang ginagawa ng matanda sa tabing ilog. Doon nasaksihan nga namin ang tila taimtim nitong pagdarasal kaharap ang ilog at ang bangin. Nang makita ko ang paghulog nito ng bulaklak ng gumamela, hindi ko mawari kung bakit at kung paano yun nangyari. Pero parang slow motion ang nangyaring pagkahulog ng bulaklak sa ilalim. Nalaman ko na lang na para akong hinihigop ng isang enerhiya nang biglang tumahimik ng sobrang nakabibingi ang paligid. Napunta ako ulit sa pagitan ng nakaraan at realidad noon, Sir Jupiter.
Yun ang nakikita kong eksplenasyon sa nangyayari sa akin ng sandaling yun. Parang nakikita ko sa balintataw ko ang batang version ng matanda kanina. Nakatayo siya sa eksaktong spot sa gilid ng ilog at nakatingala siya sa itaas na bahagi ng bangin. At mula sa taas makikita ang babaeng nakabestida ng kulay dilaw. Kumakaway ito sa amin o tamang sabihin sa mismong lalaki. Ngayon, medyo malinaw ko nang napagmasdan ng kanilang mga mukha. Masasabi ko lang na maganda ang babae at may hitsura din ng lalaki ng kabataan nito. Ang hindi ko lang maintindihan ay ang mensaheng gusto nilang ipaalam sa akin. Nang biglang may lalaking nakaitim ang sumulpot sa likod ng babae sa itaas ng bangin, kitang-kita namin ng lalaking nasa ibaba ang ginawang paghatak ng lalaking nakaitim sa babaeng nakabistida ng kulay dilaw. Wala mang boses na naririnig sa pagitan nila, alam kong sumisigaw at humihingi ng tulong ang babae sa lalaking nasa ilalim ng bangin. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang ginawa ng lalaking batang version ng matanda na nasa ilalim ng bangin. Tumalon na lang ito basta sa ilalim ng ilog na siya namang ikinasigaw ko at takbo palapit dito na mukhang nangyayari din pala sa kasalukuyan. Dahil naramdaman ko na lang ang paghatak sa akin ni Chelsea. Rain, anong nangyayari sa iyo? Magpapakamatay ka ba? Bakit ka tumakbo na parang gusto mo nang tumalon sa ilog? Yun ang nag-aalalang naging katanungan niya. Para akong tanga ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Tulala lang akong nakatingin sa tila galit na mukha ni Chelsea. Pero halata naman ang pag-aalala nito para sa akin. Napansin ko na lang na lumapit na rin sa amin ang matandang lalaki na naging batang version ng lalaking nakita kong tumalon sa ilog sa pangitain ko. May pag-aalala ring mababaka sa mukha nito nang tumingin sa akin. Pero nanatili lang din akong nakatitig sa kanya. Doon ko kasi siya lalong napagmasdan at parang binuhusan ako ng sangkaterbang yelo mula ulo hanggang talampakan ng sandaling yun. Napagtanto ko kasi na gaya sa una kong naging panaginip kung bakit ako binangungot. Saka ko lang napansin ang pagkakahawig ng matandang lalaki sa lalaking nasa panaginip ko na mukhang siyang nobyo ng babaeng nakadilaw na bestida. Nanlalaki ang mga mata ko noon habang nakatitig sa matanda na mukhang nabalisa bigla dahil sa ginawa ko. At bago pa may makareact sa kanila ni Chelsea, nagsalita na ako agad. Sir, kung ayos lang sa inyo, pwede ko ba kayong makausap saglit lang? May gusto lang ho sana akong itanong kung ayos lang ho. Walang problema, Iha. By the way, ayos ka lang ba? Ano bang nangyari? Napasigaw ka kanina, may nakita ka ba? Doon pa lang sa huling naging tanong niya, alam kong konektado ang lahat ng pagpaparamdam na nararanasan ko. At sa mismong silong ng puno ng langka, doon kami nag-usap nito na nagpakilala sa pangalang Kuya Efren. Halos kaidaran lang din daw siya ni Lola Minda. Mas matanda lang siya ng 5 taon kay Lola noon. At doon, sinimulan niyang magbukas ng kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Kasama ang kanyang naging kasintahan noon na nagngangalang Mercedes. Madalas raw sila ni Mercedes tumambay sa parang sa itaas ng bangin noon kung saan naging taniman na ngayon ng mga pinya. Tutol daw ang pamilya na Mercedes sa pagmamahalan nila kaya naisipan nilang magtanan noon. At sa bangin na yon naisipang magkita-kita ng dalawa. At saksi ang puno ng naras sa kanilang pagmamahalan. Ngunit isang trahedya ang sumira ng mga plano at pangarap nila noon. Nang dumating ang lalaking may gusto kay Mercedes na siyang gusto rin ng mga magulang nito para sa dalaga. Nang mga panahong yun, hindi pa nakakatawid ng ilog si Efren habang si Mercedes ay naghihintay sa itaas na bahagi ng bangin.
Hindi pa naman daw kasi ganoon kalalim ang tubig sa ilog at gamit ang baging ay madali na lang ding akyatin ang bangin. Pero bago pa makarating si Efren sa itaas, dumating naman si Rolando kasama ang kapatid na lalaki ni Mercedes. Pilit nilang pinapauwi ang dalaga at pilit pinaglalayo ang dalawa. Hanggang sa tutukan na mismo ng kuya ni Mercedes ng baril si Efren nang magkaharapan sila at pigilan ang tangka nilang pagkuha kay Mercedes. At para hindi raw makasunod si Efren, hinampas siya ng baril sa batok ng kuya ni Mercedes kaya siya nawalan ng malay. At nang magising, wala na ang kanyang kasintahan. Hanggang sa mabalitaan na lang ni Efren na nagpakamatay raw si Mercedes. Sa mismong bangin na yon, nagawa raw nitong tumalon ng ilog at yun din ang mga panahong umuwi sa lungsod si Efren dahil sa pagkamatay ng kanyang tatay. 25 years na rin daw ang nakalilipas nang mangyari yun. At walang palya siyang dumadalaw sa tabing ilog tuwing sasapit ang death anniversary ni Mercedes. Para lang pag-alayan ito ng paborito nitong pulang gumamela. Pareho namin ni Chelsea na narinig ang masalimuot na buhay pag-ibig ni Kuya Efren noon, pero ang tanging tumatak sa isipan ko ay ang anyo ni Rolando nang ipadescribe ko sa kanya ang wangis nito. Doon ko ulit napagtanto ng lalaking nakaitim lagi sa panaginip ko at sa mga pangitain ay iisa lamang. At nang maisip ko na baka may kinalaman si Rolando sa pagkamatay ni Mercedes, halos manayo na naman ng mga balahibo ko noon. Pero hindi ko sinabi ang hinala o kutob ko kay Kuya Efren dahil sinabi rin ito kalaunan na namatay rin daw si Rolando matapos magpakamatay ni Mercedes. Aksidente naman daw ang kinamatay nito nang matagpuan itong palutang-lutang na lang sa dulo na bahagi ng ilog na nasa likod bahay nila Lola Minda. Kasagsagan naman daw yun ng malakas na pagbuhos ng ulan at may nakapagsasabing aksidente itong nahulog at tinakay ng malagkas na agos ng ilog na yun. Nang malaman namin yun, pareho pa kaming kinalabutan ni Chelsea. At matapos magkwento, nagpaalam na rin sa amin si Kuya Efren. Pero naiwang nakatatak sa aming mga isipan ang naging karanasan nito. Nang sumapit ang gabi, dumating ang asawa ni Lola Minda. Pero bago pa makatagal sa kwentuhan sila Mama, tumawag na lang bigla si Papa noon at sinabing kailangan raw naming bumalik dahil nagkasakit ang bunso kong kapatid. Kaya bago pa kami mag-isang linggo sa bahay nila Lola Minda, nagpaalam na si Mama na kailangan na naming umuwi. At sa huling gabi ko sa bahay nila Chelsea, yun din ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan o ang nagsilbing huling pagpaparamdam. Nang muling magpakita sa panaginip ko ang babaeng nakadilaw na bestida, parang yun na rin ang huling senaryo kung saan mismo nagpakamatay si Mercedes. Sa itaas ng bangin, gaya sa naunang pangitain ko bago ako isama nila Chelsea sa pag-akyat at bago ko makilala ang misteryosong matandang tindera, yun ang eksenang naulit sa panaginip ko noon, kung saan makikitang nakikipagtalo si Mercedes kay Rolando. Hanggang sa sampalin ng lalaki si Mercedes sa pisngi na siyang ikinaatras nito at ikinahulog sa bangin. Parang paulit-ulit pa yung nag-replay sa utak ko ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tagpong yun kahit sa panaginip ko lang yun nangyari. Dahil naroon ang pakiramdam na parang kasama ako sa eksena. At gaya ng nangyari sa mga naunang gabi, halos magkapasan ang katawan at mukha ko nun sa kurot at sampal ni Mama para lang magising ako sa isang bangungot. Kaya naman kahit halos madaling araw pa lang noon ay lumarga na kami pauwi kahit gusto sanang tumutol ni Lola Minda.
At kahit gustuin ko mang ipaalam sa kanila ang tungkol sa nasaksihan ko sa aking panaginip, hindi ako nagsalita. Kahit kanino, wala akong pinagsabihan. Lalo na't matagal na ring nakuha ni Mercedes ang hustisya para sa pagkamatay niya. Nang aksidente ring mamatay si Rolando sa mismong ilog na siyang kumuha sa mga pangarap ng isang dalagang nagmahal lang naman ng lubusan sa lalaking hindi tanggap ng pamilya nito, na nauwi sa isang masalimuot na trahedya ng paghihiwalay at kamatayan. At gaya ng sinabi ng matandang tindera sa itaas ng bangin, mas makabubuting manatiling lihim na lamang ang isang sagot sa isa ring lihim. Nang makauwi kami ni Mama noon sa Quezon City, nagpapasalamat ako at hindi na kailanman nagparamdam pa sa panaginip ko ang babaeng nakadilaw na bestida at ang lalaking nakaitim. At nabalitaan ko na lang din mula noon kay Chelsea na hindi na rin bumalik pa si Kuya Efren sa tabing ilog para mag-alay ng pulang gumamela para sa nasawi nitong kasintahan. Pero hindi yun ang huling pagpaparamdam na naranasan ko, Sir Jupiter. Dahil nanatiling bukas ang sixth sense o third eye ko hanggang sa makapag-asawa ko. Pero nitong 2019 lamang nagkaroon ng pagkakataong maipagamot ako ni Lola nang bumalik ako sa poder nila at piniling doon manirahan matapos kong makapag-aral. Humingi kami ng tulong noon sa isang kilala at malakas na albularyo upang maisara ng tuluyan ang third eye ko, na sa kabutihang palad ay naging effective naman. At ang tanging instinct ko na lang ang gumagana sa ngayon. At sana nga'y wala ng pagpaparamdam pang maranasan dahil baka sa susunod ay hindi ko na talaga kayanin pa. Ako po si Richard, pero Rika na lang para po pretty pakinggan. Charot. Itong isi-share ko po ay nangyari nito lang January 2023. Dito lang din sa lugar namin sa Leyte. Debut po noon ng beshi kong tawagin lang nating si Twinkle. Kaya nagambagan kaming magkakabarkada para makapag-celebrate sa isang exclusive resort. Iba pa po ito sa mismong celebration na idadaos ng family niya. Hindi man ganoon kabongga ang itsura ng lugar, kontento na kami roon. Lalo pa at mura lang. Tapos, pwede rin kaming mag-overnight. Sulit na sulit ang 3,000 pesos na bayad namin para sa isang buong 24 hours na stay. 12 po kaming pumunta. Pawang mga babae at mga pusong babae. Ang resort po ay may matataas na kawayang bakod na hindi basta-basta maaakyat ng tao. Yung lugar naman po ay napaliligiran ng malawak na taniman ng niyog. Kahit nga po sa loob ng bakod ng resort, may ilang niyog din eh. Pagkapasok sa entrance, bubungad ang maliit na bahay ng caretaker. Ilang minutong lakaran pa sa gitna ng mga niyog ay mararating ang 3 cottages na nakaharap sa dagat. May mga mesang kahoy din sa labas ng mga cottage. Pagkarating namin, agad pong lumusong sa tubig ang iba naming kasama. Yung iba nahiga sa loob ng mga cottage, habang ako naman ang nagbabaga ng uling para sa iihawing isda. Doon ako pumwesto sa may mga bato na nasa bandang likod ng isa sa mga cottage. Noong una po ay 2 kami ng kaibigan kong si Ami na nag-aasikaso sa inihaw. Pero pumasok din siya sa cottage para maghiwa ng mga sangkap ng sausawan. In short,
naiwan ako mag-isa sa may likod ng cottage at nagpapaypay ng pinababagang uling. Makalipas po ang ilang minuto, nagtaka ako. Kasi biglang lumamig ng husto ang hangin. As in, yung tipo na nanayo talaga ang balahibo ko sa batok, Sir Jupiter. Hindi talaga siya normal na ihip ng hangin sa may beach, lalo kapag tanghaling tapat. Bigla rin po akong kinabahan. Kahit wala naman akong napapansing kakaiba sa paligid. Subalit, after a few seconds, napansin ko rin parang may nakatitig sa akin. Nagpalinga-linga ako. Pero wala namang kahit sino sa paligid. Tinawag ko si Ami kasi baka pinagtitripan ako ng gaga. Pero wala namang sumasagot. Nagpalinga-linga ako ulit hanggang sa natanaw kong may mabilis na naglakad papunta doon sa may mga puno ng nyog. Tinitigan ko pa ng maigi. Ngunit nagtaka ako nang wala namang kung sino roon. At halos maglayas ang puso ko nang bigla akong gulatin ni Ami, Sir Jupiter. Nasapak ko pa nga siya ng pamaypay. Sabi niya kanina pa raw niya ako tinatawag, pero hindi raw ako sumasagot. Nakatitig lang daw ako sa may mga puno ng nyog. Kako naman, may tinitignan lang ako. Isip ko rin kasi noon baka guni-guni ko lang ang nararamdaman ko. Ayoko namang pagtawanan lang ang beauty ko kapag nagkwento ako ng ganoong kababalaghan. Noong naroroon na po si Ami, malamig pa rin ang hangin. Subalit medyo na-relax na ako kasi nga may kasama na. Nagpatuloy na lang kami sa pag-iihaw hanggang sa oras na para kumain. Nag-swimming na rin po ako noong mga bandang 2:00 ng hapon, Sir Jupiter. 5:00 nang umahon na ako at pupunta na sana sa shower para magbanlaw. Naroroon yung shower malapit sa kung saan ako nag-ihaw ng isda para sa pananghalian. Pagdaan ko doon sa may likod ng cottage, naramdaman ko na namang may nakatitig sa akin. Kumabog na naman ang dibdib ko, kaya nagmadali akong pumasok sa shower at nilock ang pinto. Hindi pa man ako nakakapagsimulang magbanlaw, biglang may kumatok sa pinto ng shower room. Tinanong ko kung sino yun, pero wala namang sumagot. Kumatok ulit, kaya tinanong ko ulit. Nang wala pa rin talaga, kinausap ko na lang yung kung sino habang naghahandang magbanlaw. Sabi ko, "Uy, ano ba te? Hindi ka na nakakatuwa. Sino ba kasi yan?" "Oo na, sige na, talo na ako. Takot na ako, pero tigil nyo na yan. Please naman, oh." Sir Jupiter, nabigla ako nang marinig ko ang boses ni Twinkle mula sa labas. Tinatanong niya ako kung ba't daw ako nagsasalitang mag-isa. Sinabi ko naman ang tungkol doon sa kumakatok, pero nagtaka siya. Kasi wala naman daw kung sino doon sa labas. Kaya naman pinakiusapan ko si Twinkle na doon muna siya sa labas at dali-dali na akong naligo. Nagsimula na ring pumila ang iba pa naming mga beshi sa labas, kaya nabawasan na ang takot ko. Inagabihan po noon, naginuman kami sa mga lamesa sa labas ng cottage. Subalit, nakuha ang pansin ko ng isang taong nakatayo sa ilalim ng isang puno ng nyog. Yung parehong puno kung saan may napansin akong naglakad ng mabilis. Noong oras na yun, hindi na ito naglalakad, kundi tila ba nakatingin sa amin.
Hindi ko nga lang masigurado kasi madilim sa kinatatayuan niya. Hindi ko maaninag ng maayos ang kanyang mukha. Nakita rin yun ni Twinkle. Pero noong sinabihan namin ang iba pa naming kasama, bigla na lang itong naglaho. Kinabahan ako kasi wala naman akong napansing naglakad papalayo mula roon sa puno. Ilang oras pa po at sumuko na rin ako. Nahihilo na ako dahil medyo naparami na rin ng inom. Kaya nagyaya na akong magligpit na kami para matulog. Pumasok ako sa cottage at doon na ako humilata sa couch na nasa may pinto. Hindi ko na kasi talaga kayang maglakan papunta sa kwarto. Sir Jupiter, hindi ko sure kung gaano ako katagal ng tulog noon. Basta napaddilat ako tapos kita ko nakasindi ang ilaw at bukas ang pinto. May nakahiga sa kabilang couch at meron din sa nakalatag na kutsyon sa sahig. Sinubukan kong bumangon pero hindi ako makagalaw kahit konti. Wala akong ibang magawa kundi iikot lang ang paningin ko. Hanggang sa napatingin ako sa bintana doon banda sa kung saan ang kinahihigaan kong couch. Nakasara ang jalousie. Ngunit kita ko may nakatayo sa labas at mukhang nakatingin sa aming nasa loob. Ilang sandali pa at mabagal itong naglakad papunta sa pinto. Akala ko po talaga kasamahan lang namin yun, subalit nahintakutan ako nang tumayo ito sa nakabukas na pinto. Isang babaeng duguan ng mukha at hindi sumasayan sa sahig ang mga paa. Napakabilis na ng kalabog ng dibdib ko. Gusto kong sumigaw pero di po talaga ako makagalaw. Hanggang sa napansin kong dahan-dahang gumagalaw ang nasabing babae papalapit sa kinahihigaan ko. Dinititigan niya ako ng mata sa mata pero hindi naman matanas ang kanyang tingin. Sa halip, labis na lungkot ang humahalo sa kilabot na nararamdaman ko. Tumayo ang babae sa tabi ng ulunan ko. Nakatitig pa rin siya sa akin at tumutulo ang dugo niya sa mismong mukha ko. Yumuko ito at inilapit ng gusto ang naaagnas niyang mukha sa akin. Halos himatayin na ako dahil sa matinding hilakbot. Iniisip ko, baka saktan niya ako. Subalit, sunod ko na lang na malayang tinapat niya ang mga labi sa tenga ko at bumulong. Tulungan niyo ako. Pakiusap. Pagkatapos noon, ay napasigaw ako ng malakas, Sir Jupiter. Napabalikwas din ako ng bangon at hinahabol ang paghinga. Nagising ang mga nasa cottage sa hiyaw ko at napamura sila nang makitang may dugo nga sa mukha ko. Ibig sabihin, hindi ako nananaginip lang. Hindi ko napigil na maiyak sa takot. Nanginginig kong sinabi sa mga kasama ko na umalis na kami sa lugar na yun. Gusto pa sana nilang pumalag, pero wala silang maisagot kapag tinatanong ko kung ano yung dugo sa mukha ko. Hanggang sa nagsalita na rin ang dalawa pa sa mga kasama namin na meron daw talaga kaming kasamang multo sa resort na yun. At doon na kami nakapagpasyang umalis na kahit maaga pa.
Sir Jupiter, kita kong nagtataka ang caretaker ng resort kung bakit napaaga ang check-out namin. Gusto ko sanang pigilan si Ami pero bigla na lang nitong sinabing, "May multo kasi rito sa resort niyo, Lolo." Kita kong napabuntong hininga ang matandang caretaker. Para bang naiinis ito sa narinig. Naisip ko tuloy baka may kinalaman siya sa pagkamatay noong babaeng multo. Wala nga lang talaga akong lakas ng loob para makialam. Kaya humingi na lang ako ng sorry noong palabas na kami. Kahit hindi ko nakikita ang kaluluwa noong sandaling iyon. Ang kaso, desperada po ang multo, Sir Jupiter. Bandang 1:00 ng hapon nang makarating ako sa bahay. Walang ibang tao kasi nasa tindahan namin ng gulay sa palengke ang mga magulang ko. Dumiretso ako sa kwarto at agad dumapa sa kama ko. Pilit kinakalimutan ng takot na nararamdaman ko pa rin hanggang sa pag-uwi. Subalit, ilang minuto pa lang akong nakahiga. Napabalikwas ako ng bangon nang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Nagtaka ako kasi hindi ito nagsasalita. Pero inisip kong baka si nanay, kaya dali-dali kong pinuntahan ng pinto. Natigilan nga lang ako nang mahawakan ko na ang doorknob. Kasi bigla ko na namang naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin. Kumatok ulit. Napaigtad ako. Nabitiwan ko ang doorknob. Kumatok ulit ang kung sino sa labas. Ilang saglit pa po narinig ko nang nagsasalita ito. Tulungan niyo ako. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Hindi ko binuksan ang pinto. Subalit sinabi ko sa kanyang, "Ate, paano ba kita matutulungan? Wala naman akong alam sa mga ganito eh. Simpleng bakla lang ako, te. Ano bang gagawin ko? Diyos ko naman, ate, tama na po." Napaiyak na po ako noon, Sir Jupiter. Tumahimik din ang nasa labas ng pinto. Humiga ako ulit sa kama at inisip kung ano ba ang pwede kong gawin. Ang kaso, wala po talaga eh. Ilang buwan na ang nakakalipas pero hindi ko pa rin alam kung ano ba ang gagawin ko. Hindi naman ako pwedeng basta na lang magsumbong sa mga pulis. Alangan naman sabihin ko lang doon na may multo sa resort, di ba? Ang ending, maya't maya pa rin akong dinadalaw ni ating multo. Hindi naman palagi at hindi rin naman siya mapanakit. Nakakatakot lang talaga at nakakaawa. Kaya po sumulat na ako sa inyo. Help me naman, Sir Jupiter. Ano po ba ang dapat kong gawin? Yung mga listeners po ninyo, baka meron sa kanila ang pwedeng magkapag-comment ng iilang payo. Mahirap kasing gumawa na lang basta ng hakbang kasi private property yun eh. Hindi pwedeng basta-basta pasukin. Idagdag pang wala talaga akong idea sa mga ganitong multo-multo. Basta ang kutob ko lang, may masamang ginawa yung caretaker doon sa babae, kaya siya namatay. Ayoko mag-speculate lalo. Magkakabaliw. Anyway, hanggang dito na lang po muna, Sir Jupiter. Sana po matulungan ninyo ako. Mag-iingat din po kayo palagi ha. Salamat po. Gala sa beach. Magandang araw po, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Abby.
Nais ko lang po ibahagi ang aking karanasan noong 16 years old pa lamang ako. Dito pa lang po ay sasabihin ko ng gala po talaga ako dati pa lang. Taga Manila po talaga ako pero nang mangyari ito ay umuwi po ako noon sa tatay ko sa Naik, Cavite. Isang gabi po ay naisipan namin ng mga kaibigan ko na mamasyal. Bandang 10 o'clock na po ng gabi nang umalis kami. Sabi ko na magtungo kami sa isang lumang resort. Subalit bigla kong sinabihan ng isa sa mga kaibigan kong nakakatakot daw sa lugar na yun kasi maraming kababalaghan. Sagot ko naman, wala lang ang mga yan. Sa Manila, kung ganyan ang sasabihin mo, pagtatawanan ka lang. Sagot naman po ng kaibigan ko, sasamahan na lang daw nila kami. Ngunit, kung may makita man kaming kakaiba, wag na lang daw sabihin para walang takutan. Ayon na nga po, tumuloy nga kami ng mga kaibigan ko papunta doon sa nasabing beach resort. Habang kami ay naglalakad-lakad, may napansin akong puno ng mangga. Kasi po may manggahan din doon, ngunit parang may natatanaw pa akong kakaiba. Akala ko nga po noong una ako lang ang nakakakita. Pero pati pala yung isang kasama ko ay natanaw din yon. Sa ilalim po kasi ng puno, may nakatayong 2 anino na hugis tao. Ang nakakatakot po, pareho naming nakita ng kasama kong pula ang mga mata ng mga yun. Kutob namin mag-asawa yung mga nakatayo sa ilalim ng puno. Hindi nga lang namin sinabi sa iba pa naming kasama ang aming nakita. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad kasi nga may mga napagkasunduan kami. Hindi sasabihin kapag may kakaibang nakita para walang takutan. Maya-maya pa po ay bigla naming naramdaman ng kasama ko na naiihi na kami. Naiihi na kami sa sobrang takot, kaya naman ay pumwesto kami sa may bandang damuhan habang hinihintay kami ng mga kasama namin sa unahan. Noong natapos na po ako, tumayo na ako. Pero hindi mo na ako umalis. Hinintay ko munang matapos yung kasama kong umihi rin. Hanggang sa bigla akong tinawag ng isa sa mga kasamahan namin na naghihintay sa amin. Tinanong niya ako kung tapos na raw ba ako at sinabihang aalis na raw kami. Sagot ko naman po na tapos na ako pero hinihintay ko pa yung isa. Sabi ko, maghintay muna sila saglit. Ngunit, nanayo ang mga balahibo ko nang sinabi nilang, ako na lang daw ang hinihintay nila. Kasi naroroon na raw silang lahat. Sir Jupiter, bigla akong napatakbo habang iniisip kong sino yung hinihintay ko na katabi ko lang. Halos maihinga po ako ulit sa salawal ko dahil sa sobrang takot. Maging ang mga kaibigan ko ay nagsitakbuhan na rin. Hindi ko na kasi napigil na sabihin sa kanila ang nangyari. Pagkatapos po noon ay naisipan naming magpahinga muna sa isang tabi kasi pagod na kami kakatakbo. Kinakapos na nga rin po ng hininga ang iba naming kasama. Napansin ko na lang na nasa bandang beach front na pala kami ng resort. Nagpahinga kami noong isang kasama ko habang yung iba naman ay namumulot ng mga shells sa buhanginan. Lumayo muna sila ng konti sa amin kasi alam nilang hindi pa kami nahihimasmasan sa takot. Sir Jupiter, doon kami umupo sa may nakatumbang puno ng niyog.
Maya-maya pa po ay bigla akong nakaamoy ng mabango, katulad ng amoy ng bulaklak na sampagita. Pagkatapos ay may naririnig din akong tunog na parabang nasa isang simbahan kami. Bigla akong natanong sa kasama ko kung napapansin din ba niya ang naririnig at naaamoy ko. Sumagot naman siya ng oo. Noon pa lang ay hindi na po talaga kami komportable. Maya-maya pa po napalingon ako sa may likuran namin. Sa di kalayuan, may napansin akong parang usok. Subalit nang titigan ko ito ng matagal at maayos na hintakutan ako ng matauhang hindi pala yun basta usok lang. Isa itong pari na pugot ang ulo tapos duguan ang puting damit. Tumingin pa po ako sa likod ng pari at napansing may dalawa pang madaring duguan doon. Subalit tanging ang pari lamang ang walang ulo sa kanila. Pagkakita ko roon ay mabilis na akong tumayo at tumakbo. Maging ang kasama ko ay tumakbo na rin tapos ay nagsitakbuhan na rin yung iba pa naming kasama dahil sa amin. Sir Jupiter, habang tumatakbo kami palabas na sana ng resort, napansin naming hindi kami makalabas sa lugar. Nagpapahikot-ikot lang kami at hindi namin marating yung mismong labasan. Nagsalita yung isa pa naming kasama. Baka raw pinaglalaroan kami ng tikbalang. Malamang daw na yun ang dahilan kung bakit nagpapaikot-ikot lang kami sa loob ng resort. Dagdag pa niya, kailangan ay baliktarin daw namin ang mga suot namin para mahanap na namin ang daan. Kaya naman po ay tumalikod kami sa isa't isang magkakaibigan para baliktarin ang mga damit namin. At tama nga po yung kasama namin kasi maya-maya lang ay nakita na rin namin ang labasan. Hanggang sa tuluyan na nga po kaming nakalabas. Bagamat hindi agad nawala ang grabing pagkabog ng mga dibdib namin dahil sa kilabot. Nang makauwi na po ako, agad kong sinabi sa tatay ko ang mga nangyari sa lumang resort. Taranta naman niya akong sinabihang pumunta ako agad sa may pinto, ipagpag ang tsinelas ko at itaob ito. Kahit nga po ang mga suot kong damit ay pinahubad agad ni tatay at saka itinapon. Nakakatakot daw kasing baka masundan ako ng mga nakita ko sa resort na yun. Bandang madaling araw naman po ay bigla akong nilagnat ng napakataas kahit wala namang dahilan. Inabot ito ng halos 2 araw, kaya naman nang gumaling na po ako, agad akong nagpahatid sa Manila. Ayoko nang bumalik sa lugar na yon dahil sa mga naranasan kong kababalaghan. Ngayon po, Sir Jupiter, naririto pa rin ako sa Manila at may sariling pamilya na. Subalit, hindi ko pa rin nalilimutan ang pangyayaring yun sa buhay ko. Sa ngayon din po, kapag nakakadalaw ako sa Naig, Cavite, nakikita ko pa rin ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Ngunit, isa na itong malaking subdivision sa kasalukuyan. Tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalang Fiona. May kwento po akong gusto sanang i-share sa inyo. Isa po itong pangyayari noong ako'y bata pa, na hindi ko akalaing magiging dahilan pa para matuklasan ko ang isang sikreto tungkol sa sarili ko pong pagkatao at sa sinasabing kakambal ko raw na engkanto.
Isang magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa ating paboritong YouTube channel. Kumusta po kayo? Sana po ay maayos lang ang lagay niyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga taong nasa likod ng napakagagandang contents dito. Pati na rin sa magaling nating narrator na si Sir June. Salamat po ng marami sa inyo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyong ibahagi rin ang sarili kong kwento. Kahit pa noon ay hindi ko talaga ito magawang sabihin kahit na kanino, sa takot na baka mahusgahan lang ako. Aaminin ko pong hindi kasi talaga madaling paniwalaan ang ibabahagi ko sa inyong kwento ngayon. Pero sana, wag po ninyo akong i-judge. Medyo kilala po ang pamilya namin sa lugar na kinalakihan ko sa June. Paano ba naman kasi? Si Nanay po noon ay isa sa pinakamagandang dalaga dati sa aming barangay. Base na rin sa kwento sa akin ng aking mga lolo't lola, pati na rin ng mga tiyuhin at tiyahin ko. Kaya lang po, hindi lang puro magagandang bagay ang naririnig ko noong bata pa ako tungkol sa nanay ko. Sa katunayan nga po, mas marami pa akong naririnig na panlalait mula sa mga kapitbahay naming tsismosa tungkol sa kanya. Noong una, hindi ko naman po yun pinapansin dahil yun din ang bilin sa akin ni Lola. Kaya lang isang beses ay may narinig po talaga akong komento noon sa kapitbahay namin na talagang bumuhay sa curiosity ko. Yun na ba yung anak ni Susan? Nako, laki na pala, no? Kagandang bata. Malang-mana sa ina, no? Bumibili po ako noon sa tindahan nang marinig kong sinabi yun ni Aling Brenda sa kumari niyang si Aling Marisol na siyang may-ari ng pinakamalapit na sari-sari store sa amin. Siguro mga 8 taon na rin ako noon. May isip na rin ako kaya alam ko agad na ako ang pinag-uusapan nila. Oof! Maganda nga. Mahalot naman. Kita mo't aga-agang nabuntes. Iniwan lang din naman ang lalaki. Kaya siguro na-inlove doon sa kanyang kanaguyong... Shh! Ano ka ba? Ano ka ba naman, mali? Baka marinig ka ng bata. Isumbong ka pa yan sa mga lola niya. Bago pa maituloy ni Aling Marisol yung sana'y sasabihin niya tungkol kay nanay, ay sinaway na siya ng kausap niyang si Aling Brenda. Pero talagang wala pong pleno ang bunganga ng mahadera naming kapitbahay. Kaya nagsalita ulit siya. Oy, bakit? Totoo namang maharot yang si Susan, ha? Hindi ba nga't may boyfriend na yan? Nakipagrelasyon pa sa iba. Kaya ngayon, nanganak ng kambal. Yung isa, hindi tao. Dahil sa mga narinig ko noon, Sir June, ay dali-dali po akong umuwi ng bahay na hindi dala ang ipinabibili sa akin ni Lola. Mabilis kong tinanong sa kanila kung totoo ba yung sinasabi ni Aling Brenda. Naku, talagang ginikikil ako ng Brendang yan, ha? Nanggagalaiti tuloy ang tiyang suset ko. Kapatid ito ni nanay at siya ang katukatulong ni na lolo't lola noon sa pagpapalaki sa akin. Siya na rin po talaga halos ang nakagisnan kong ina sa June dahil mahagang nawala ang nanay ko. Binawian daw po kasi ito ng buhay dahil sa panganganak sa akin. Mabuti na nga lang po at hindi naman sa akin isinisi ng mga kamag-anak kong nangyari kay nanay. Minahal po nila ako at ilalagaan ng buong puso. Huwag mo lang patulan, Suset.
Alam mo namang dalaga pa ang ate Susan mo eh. Talagang inggit na sa kanya ang babaeng yon. May gusto kasi siya kay Gabriel noon. Di ba? Pigil-pigil naman ni Lola noon si Chang Susette. Gabriel, siya pong tatay ko, di po ba? Tinanguan ako ni Lola. Oo, apo. Si Gabriel ang tatay mo. Nasaan na po siya? Bakit hindi niya po ako pinupuntahan? Galit po ba siya sa akin? Sobrang dami kong tanong noon tungkol sa pagkatao ko. Pero sobrang limitado lang ang mga sagot sa akin ng mga kamag-anak ko. Ang sabi nila, hindi naman daw galit sa akin ang tatay ko. Natatakot lang daw itong umuwi sa amin. Pero hindi naman daw ako pinababayaan ito. Doon ko nalaman na nasa ibang bansa po pala ang tatay ko. At simula nung baby ako, ay hindi ito pumalyang magpadala ng suporta para sa akin. Kaya pala kahit na hindi pa naman nagtatrabaho noon si Chang Susette dahil nag-aaral pa siya sa kolehiyo, ay nagagawa nila akong buhayin. Noong bata pa ako, Sir June, mayroon pong isang sapa na malapit doon sa tinitirahan namin. Doon sa may bakanting lote na maraming matataas na talahib at puno. Hindi ko talaga alam kung bakit pinagbabawalan ako ni na Lola na magpunta roon dati. Samantalang yung mga ibang batang kalaro ko naman sa amin, malaya lamang nakapagpapabalik-balik noon. Tara, Fiona. Punta tayo sa sapa. Yoko. Bawal ako dun eh. Baka pagkalitan ako ni Lola. Di yun. Di ka naman namin isusumbong eh. Ganda kaya dun. Maglalaro kami ng tagu-taguan doon. Pero dahil bata pa ako noon at medyo may pagkamatigas ang ulo, ayun, isang araw ay sinuway ko sina Lola at sumama ako sa kalaro kong papunta sa may sapa. Halos maghapon kaming naglaro noon sa June. Hindi ko napansin na tagal na pala ng oras na inilalagi ko noon at namalayan ko na lang na medyo patilid na. Hala, nasaan na kaya ba ngayon? Medyo napapakamot na ako sa ulo ko noon. Ang tagal ko na kasing naghahanap pero hindi ko na talaga sila makita. Ako kasi ang taya sa laro naming tagu-taguan. Maya-maya pa, sa kahahanap ko sa kanila, ay nakarinig na lang ako bigla ng mga sit-sit. Nagpalinga-linga ako, pero wala talaga akong makita. Akala ko nga po noon, pinagtitiripan lang ako ng mga kalaro ko. Medyo natakot na ako, dahil wala na akong makitang ibang tao sa paligid. Kaya po umuwi na lang ako, bago pa ako tuluyang abutan ng dilim. Yun nga lang, habang naglalakad po ako pauwi sa amin, parang kakaiba na ang pakiramdam ko. Para kasing may sumusunod sa akin. May naririnig akong mga yabag na maya't bayari namang sinusundan ng parang mga patak ng tubig. Samantalang hindi naman umuulan o umaambon man lang ng mga panahong yun. Summer po kasi noon, kaya bakasyon din namin sa eskwela. Nang medyo malapit na ako sa bahay, nakasalubong ko yung isang kalaro ko kanina. Tapos, parang nagtaka siya nang makita niyang galing ako doon sa may bakanting lote. Ngayon ka lang umuwi, Fiona? Sinimangutan ko siya. Oo. Hanap na ako ng hanap sa inyo eh, pero hindi ko na kayo makita. Iniiwan niyo ako.
Anong iniwan? Tinawag ka kaya namin, oh. Sabi namin sa'yo, ayaw na eh. Pero hindi mo naman kami pinansin. Nagpiring ka lang doon sa may puno tapos bilang ka pa rin ng bilang. Ha? Hindi ba sinitsisan niyo pa ako kanina? Tinatakot niyo pa nga ako noon, di ba? Hindi ah. Laka, Fiona. Sino kaya yung sumitsit sa'yo? Dahil sa sobrang takot ko noon, ay nagtatakbo ako ng umiiyak kina Lola. Nagsumbong ako tungkol sa nangyari sa akin. Pero imbis na maawa sila, ay parang nagalit pa sila noon. Lalong-lalo na si Lola. Napalo pa nga niya ako ng tsinelas. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na pinagbuhatan ako ng kamay sa amin. Kaya talagang tinamdam ko yun. Ilang araw po akong hindi lumabas ng bahay dahil sa sobrang pagtatampo ko kay Lola. Fiona, hinahanap ka ng mga kalaro mo. Ayaw mo bang lumabas? Isang araw ay nilapitan ako ni Chang Suset. Pero umiling lang ako sa tanong niya. Nagtatampo ko pa rin ba sa amin dahil napahalo ka? Ikaw naman kasi. Di ba noon ka pa namin binipililan na huwag kang pupunta doon sa may sapa? Ang tigas ng ulo mo. Pumunta ka pa rin doon. Eh bakit po ba kasi, Chang? Naglaro lang naman po ako doon eh. Di naman po kami naligo sa sapa. Basta makinig ka na lang, Fiona. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sige na, maglaro ka na ron. Pagkasabi noon ni Chang Suset, ay tumayo na ako sa kinauupuan ko at akma na sanang lalabas ng bahay nang bigla na lang uli niya akong tawagin. Fiona? Bakit basa yung likuran mo? Pati ang salawal mo basa rin. Ha? Bigla akong napatingin sa likuran ko. Nagtaka ako kasi hindi ko naman nararamdamang basa ang suot ko. Hindi ko po alam, Chang. Basa nga yung suot ko. Ang nakapagtataka lang, bakit pakiramdam ko tuyo naman yun? Kahit na tumutulo pa nga yung tubig sa laylayan ng salawal ko. Maya-maya po, bigla na lang napanganga si Chang Suset. Kasi parang napiga yung mga tubig kanina sa suot at katawan ko. Umagos bigla yung tubig na nanggagaling sa akin papunta sa sahig. Pagkatapos ay naipon yun sa isang sulok. Kitang-kita ko na unti-unting may namuong parang imahen doon sa naipong tubig. Umangat yun lang kasing tangkad ko at parang nagkaroon ng korte. Ugis tao. Diyos ko po, anong ginagawa mo rito? Itinapong ka na namin sa sapa. Biglang sumigaw si Chang Suset. Narinig naman yun nila lolo't lola kaya agad silang nagtatakbo papunta sa salas. Sus Maria Josep, ano ginagawa ng batang yan dito? Napanganga po ako. Hindi ko gaalong maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari lang mga panahong yun. Kaya papalit-palit lang ang tingin ko roon sa tubig na hugis tao, kina Chang at kina Lola. Sumama yata siya kay Fiona, ay. Hindi ba't sabi nitong bata? Parang may nakasunod na raw sa kanya nung pauwi na siya galing dun sa sapa. O Diyos ko, umalis ka na ritong bata ka. Hindi ka pwede rito. Sumama ka sa tatay mong engkanto. Biglang nanlaki ang mata ko noon, Sir Jun.
kinilabutan ako ng matindi nang sabihin niyo ni Lola doon sa nilalang na mukhang tubig. Lola, ano po ba yan? Bakit gumagalaw yan? Pero hindi na rin ako sinagot ni Lola. Maya-maya, bumalik na si Lolo galing sa kusina na may daladalang asin. Pagkatapos ay isinaboy niya roon sa nilalang na mukhang tubig. Sa isang igla po, nakita ko na lang bigla yung nalusaw. Tapos, umagos uli ito palabas ng pintuan namin. Lola! Chang! Ano po ba yun? Momo po ba yun? Biglang nagkatinginan sina Lola at Tiyang Suset. Pagkatapos noon ay niyakap nila ako. Pinaupo nila ako sa harap nila bago nila ipinaliwanag sa akin ang lahat. Ang sabi po sa akin ni Lola, noong dalaga pa raw po ang nanay ko, ay talagang napakaganda nito. Kaya nga marami daw po itong mandiligaw. Ang kaso, masyado raw kung maigpit si Lola dahil bata pa si nanay. Kaya po nang sagutin ni nanay ang tatay ko, ay naisipan po nilang ilihim ang kanilang relasyon. Hindi raw po alam ni na Lola na palaging nagkikita si nanay at tatay doon sa may sapa. At doon sila nagliligawan. Naging saksi raw po ang sapa sa pagmamahalan ng aking mga magulang. Kaya lang ang hindi po nila alam ay may nakatira daw palang engkanto roon. Engkanto ng tubig. Dahil daw po sa araw-araw halos nitong nakikita si nanay at tatay doon sa sapa, ay parang nagkagusto raw po ito sa ganda ng nanay ko. Kaya isang beses na hindi nakarating si tatay doon sa may sapa, ay may nangyaring hindi maganda kay nanay. Umuwi daw si nanay noon na basang-basa ang buong katawan. Umiiyak daw si nanay noon at halos hindi makausap. Bigla na lang daw po itong nag-iba. Natulala si nanay at parang nawala sa sarili. Ayaw na raw po nitong makipag-usap sa lahat, kahit kay tatay, pagkatapos po noon. Pagkalipas lang ng ilang buwan, nalaman nilang buntis pala ang nanay ko. Umami naman daw po si tatay na siya ang ama ng dinadala ni nanay. Ang totoo raw po, kaya hindi nakarating si tatay sa sapa ng araw na yon, ay dahil naghanap siya ng trabaho. Hindi raw siya nakapagpaalam kay nanay dahil naging biglaan ang lakad niya. Pagkatapos ay ganoon na ang nadatnan niya. Inalagaan po ni tatay si nanay. Kahit na para itong lantang gulay na nakapaglalakad, nakakakain, nakakaupo, pero hindi nakakausap. Hanggang sa makapanganak si nanay, ay nanatili daw po si tatay sa tabi niya. Maayos naman daw po si nanay noong inilabas niya ako. Pero bigla na lang daw nagulat yung kumadrona nang pagkatapos akong ipanganak ay bigla na lang may lumabas na napakaraming tubig sa tiyan ni nanay. Kinilabutan daw po silang lahat noon nang makita nilang may isang tumpok ng tubig na lumabas kay nanay noon. Nagumagalaw at parang batang umiiyak din. Wala itong mukha, walang itsura, kundi tubig lang na hugis tao at gumagalaw. Bigla daw nag-iiyak si nanay at nagsisigaw. Ilayo niyo sa akin, batang yan. Ilayo niyo yan. Dahil anak yan ng engkanto.
Siyempre, nagulat daw sina Lola sa isiniwalat ni Nanay. Nagtaka sila kaya lang mga sandaling yun ay inamin na raw ko ni Nanay na noong gabing hindi siya sinipot ni Tatay sa may sapa, ay ilabuso siya ng engkanto ng tubig at doon ay paulit-ulit siyang pinagsamantalahan. Pagkatapos daw pong sabihin yun ay Nanay, bigla na lang siyang nawala ng uliran. Simula daw po noon, hindi na po muling gumising pa si Nanay. Binawian na siya ng buhay. Pero hindi pa po doon natapos ang lahat. Sinubukan daw po ni na Lola na arugain yung kakambal kong engkanto. Pero napakahirap daw po nitong alagaan. Kakaiba raw po ang gusto nitong kailin. Sabi ni na Lola, para daw po itong linta na mahilig manipsip ng dugo ng tao. Bukod pa po ron, parang hinahalap daw ito ng tatay niya dahil nagsimula po silang gambalain noon ng engkanto. Lalong-lalo na raw po si Tatay. Base po sa kwento ni na Lola ay inatake daw po si Tatay ng engkantong humalay sa nanay ko. Isang gabi raw po ay nagising na lang si Tatay na may umihila sa kanya papunta doon sa may lawa. At muntik na raw siyang lunurin doon kung hindi lang niya nagawang kumawala at magtatakbo papalayo. Yun po ang dahilan kaya nagdesisyon si Tatay na mag-abroad at hindi na bumalik pa rito sa amin. Samantalang yung kakambal ko naman daw po ay ipinasya na lang nila Lola na ilagay doon sa sapa kasama ng tatay niya para hindi na rin nila kami kumbalain pa. Hindi ko alam kung anong klaseng engkanto sila hanggang ngayon. Kung meron po sa inyong nakaalam ng tawag sa ganitong klaseng engkanto, sana po ay sagutin niyo ang tanong kong ito. Kahit papaano, may katotohanan pala yung mga tsismis na kumakalat noon sa lugar namin. Mali lang talaga ang sinasabi nila tungkol sa tunay na dahilan kung papaanong nagkaroon ako ng engkantong kakambal. Ang sabi ni Lola, baka raw naakit lang sa akin yung kakambal ko dahil nararamdaman itong konektado kaming dalawa. Kaya ito sumama sa akin pauwi noong bata pa ako. Hindi naman na po naulit yun dahil simula noon ay hindi na talaga ako bumalik sa sapa. Although, minsan, hindi ko maiwasang maawa doon sa kakambal kong yon. Iniisip ko kasi na baka gusto niya lang akong makasama. Kaya niya naisipang sumama sa akin noon. Kaya lang, gustuhin ko man siyang makilala, ay alam kong hindi naman pwede. Magkaiba kami ng mundo kahit na magkapatid kaming dalawa. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay maayos naman siya at masaya kung nasaan man siya ngayon. Pagkalipas din po kasi ng ilang taon, ay sinundo ako ni Tatay sa Pilipinas at dinala niya ako sa ibang bansa para magkasama rin kaming dalawa. Umuwi-uwi na lang po ako kina Lola minsan hanggang sa nakagraduate na ako ng college. Sa ngayon po ay may sarili ng pamilya si Tatay. Nag-asawa siya noong nakatapos na ako ng pag-aaral at wala naman po yung kaso sa akin. Ngayon po ay may asawa na rin ako at nagdesisyon akong dito na lang mamalagi sa Pilipinas. Ibinenta na rin ni na Lola ang bahay at lupang tinitirahan namin noon sa probinsya. Nagdesisyon po silang dito na lang din manirahan sa Maynila kasama ko.
lalo pa at taga rito lang din naman po ang napangasawa ni Chang Susetko. Wala na po akong naging balita patungkol sa engkantong kakambal ko. Wala na rin kaming kontak doon sa dati naming tinitirahan. Kaya hindi na rin namin alam kung ano na ang nangyari sa Sapa. Hindi ko alam kung tama bang sabihin ito sa Jul. Pero sana hindi na uli kami magkadaupang palad pa ng kapatid ko. Ayoko na sana magkita pa uli kami. Lalong-lalo na ang malaman ng asawa at mga anak ko ang tungkol sa kanya. Matagal ko na pong ibinaon sa limot ang parting yun ng pagkatao ko. Dahil yun din naman ang napag-usapan namin ni na Lola, Tatay at Chang Suset. Alam kong marami ang mapapataas ang kilay at mangingiming maniwala sa kwento kong ito, mga kasityo bangungot. Pero nasa inyo naman po yun kung maniniwala kayo o hindi. Ganun pa man, sana'y nagustuhan po ninyo ang kwentong ito o kahit naaliw man lang kayo sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, mga shoutouts! At ngayon naman mga kaibigan, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Hello kina Jane Cruz, Lali Gagaril, Aizan Saleh at Tina Lee, Lemon Blue Official from Mandawi City, Cebu, Mia Pulares, and Pulares Family from Oriental Mindoro, Monest Purple Cluster, Mayrol Ann Pino, Cheryl Kiss, Jocelyn de Guzman. At ngayon po, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Lizelle Echiburns at Christine Escultura mula sa Kwentong Kapitbahay. Sabi ni Mabel Edoliverio, magpakatatag ka, sender. Di lang ikaw ang may problema. Mas meron pa. Mas malala kesa sa'yo. Ako nga, 13 years old pa lang ako na ulila na sa mga magulang. Mama's girl ako kaya sobrang sakit nung nawala ang mama namin. Tulad mo, miss na miss ko nga ang mga yakap at halik at mga luto niya sa amin na magkakapatid. Dahil masarap magluto mama namin. Nagkahiwalay pa kaming magkakapatid dahil isinasama kami ng mga kamag-anakan ng mama at papa namin para lang makapag-aral. Noong nagka-BF ako, nagkaanak kami. Pero iniwan niya kami ng anak ko at pinili yung babaeng malandi katulad niya. Pero thankful ako dahil nagkahiwalay kami. Di siya deserved sa pagmamahal ko. May mga tao ding may cancer, sender, pero patuloy na lumalaban para lang mabuhay. Tapos ikaw sasayangin mo buhay mo? Sa palagay mo ba kapag magpakamatay ka, magiging tahimik ka? Hindi. Dahil impyerno punta mo. Kaya kung ako sa'yo, magdasal ka palagi at lumayo ka muna sa bahay nyo dahil maaalala mo lang ang mga nangyayari dyan. Bumalik ka na lang dyan kapag malakas na ang loob mo. Pray at magsigba ka. At sabi naman ni Christine Escultura, ay sender, kung nababasa mo man ito, magpakatatag ka lang. Libangin mo ang sarili mo. Iwasan mo makinig ng mga ganyang music. Hindi yan makakatulong. If you need a friend, pwede naman ako. Napagdaanan ko na rin lahat ng pagsubok. Ako nga girl, iniwan pagkatapos malaman na pregi ako. Mas pinili niya yung danaga kesa sa amin. Tinakbuhan ako. Halos di ko alam ang gagawin ko. Pero tinatagal ko, nagpray ako. Ang ginawa ko, nanood ako ng mga nakakatawa na movies at iba pa. Kapag nararamdaman ko na naman ang lungkot, nililibang ko ang sarili ko sa ibang bagay. Kapag sobrang lungkot kasi natin, malakas makalapit ng negative energy. I hope na maging okay ka na. Ipagpe-pray kita. God bless. Ayan po ang comment na payo na rin nila